Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Heart, taga Antipolo City. Dito sa May Mabugan po ako nakatira. Matagal na po akong listeners dito sa inyong channel at naisipan ko na what if ako naman yung mag-share ng sarili kong karanasan sa inyo. Share ko sa inyo is nangyari nung nakatira pa kami sa Bulacan, which is magi-grade 3 pa lang ata ako nun. Hindi ko matandaan. Basta magi-grade 3 ako nun. Lumipat kami sa Bulacan, malapit sa may squatter area. Tapos yung inuupahan namin na bahay nun is 500 pesos lang yung bayad. Hindi ko na sure kung 500 pesos lang. Pero wala na kasi nun wala kasing kuryente doon, tapos wala rin tubig. Ang gamit lang namin doon is kandila or degasera. Tapos pagdating naman sa tubig, igib-igib lang sa poso. Ngayon, si Papa, tuwing tanghali is pinapatulong niya kami para daw mabilis nimake, mabilis tumangkad, ganun, kahit di naman totoo. Pero kasi ako yung tipo ng bata na ayoko natutulog ng tanghali. Gusto ko nakipaglaro sa mga kalaro ko sa labas ng tennis garter o kaya naman tiko. Si Papa kasi kapag hindi ka natulog ng tanghali is papaluin ka niya. Ganon. So ngayon, nung araw na yun is pinatulog kami ni Papa. Tapos narinig ko, sabi niya, sige matulog kayo. Tapos pagdating ko mamayang gabi may pasalubong ako sa inyo. Ganon. Pero sabi ko, sige matutulog ako. Pero magtutulog-tulugan lang ako. Pag alis ni Papa, gising na ako tapos tatayo tapos makikipaglaro. Yun yung nasa isip ko noon. So ayun na nga. Hindi pa syempre pinatulog na kami ni Papa. Tapos ako nang tulog-tulugan lang, kunwari lang akong tulog, ganon. Inintay ko lang talaga na umalis si Papa. Hanggang sa maya-maya narinig ko na bumukas yung pintuan, tapos biglang sumara. Which means, umalis na si Papa. Pero syempre, inantay ko pa ng kahit sandali bago ako tumayo. Kasi sabi ko nga, baka mamaya nasa labas pa si Papa, tapos makita niya ako, hindi mapapalo ako. Inantay ko pa saglit. Tapos maya-maya, nagulat ako kasi bumukas yung pintuan. Ulit narinig ko na bumukas yung pintuan. Yung pintuan namin is maingay pag binubuksan at saka sinasara. So naisip ko na, baka bumalik si Papa. Baka umuwi ulit siya. Imbis na tatayo na ako, hindi na ako tumayo, natulog na, nag-ano na lang ulit ako, nagtulog-tulugan. Then maya-maya, nagulat ako kasi yung bola namin, kumakalagbog. Yun, parang may nagbobola ng gano'n, dribble, gano'n. Nagtaka ako, bakit maglalaro ng bola si Papa? Kaya naisip ko na, baka yung kapatid ko yun. Nakatalikod ako, tsaka yung kama namin is mataas, tas may kortina nakaharang. So, di mo talaga makikita kung sino yung nasa labas agad-agad. Kaya ginawa ko, nagdilat ako ng konting ganyan. Kasi nga iniisip ko, baka si Papa din yun eh. Gumanon lang ako, tapos tinignan ko, ay tulog yung kapatid ko. So, sino yung nagbobola? Hindi naman pwedeng si Papa yun, di ba? Kaya naisip ko, baka may ibang batang pumasok sa bahay, ganun. Tapos ginawa ko, umupo ako. Tapos, dahan-dahan kong ginanon yung kortina. Tapos sumilip ako ng ganun. Tapos nanlaki yung mata ko kasi nakita ko na may dalawang bata na naglalaro ng bola na dribble, tapos nagpapasahan sila ng bola. Ngayon, yung batang babae, nakadress niya ng puti. Pero hindi ko nakita yung mukha niya. Pero yung batang babae na sobrang liit, yung laki niya is parang 3 years old, 2 years old, gano'n. Tapos sobrang puti ng mukha niya. Parang inudgod siya sa harina, gano'n. Sobrang puti, tapos ang laki ng mata niya. Nakakatakot talaga siya. So, siyempre, natakot ako. Humiga agad ako. Tapos nagtalakbong. Siyempre, bata nga, di ba? Matatakotin talaga. So, iniisip ko nun na baka kanma ko to kasi nagtutuin-tulugan na ako, ganon. Tapos ginawa ko, nagtalukbong na ako. Inihintay ko na mawala yung tunog ng bola. Ang tagal na nagtutunog yung bola. Kaya, hindi ko na malayan. So, sobrang takot ko, nakatulog na ako. Hanggang sa pagising ko, kasi ginising ako ni Mama, magme-merienda nga, ganon. Pagising ko, kunento ko kay Mama yung nangyari. Mami, nakita ko multo, ganyan-ganyan, yung dalawang bata. Tapos ngayon yung kapatid ko na pangalawa, kunento niya sa akin na, Ate Heart, may nakita rin akong batang babae, nakaputi siya na dress. Tapos nakadagan sa akin. Ganun, parang ginigising daw siya. Tapos sabi ko, nakakatakot na dito mo, ganyan-ganyan. Tapos itong si Mama naman, pagtas namin magmerienda, pumunta kami doon sa bahay ng tita ko para makinood. Tapos kunento niya yung kunento ko sa kanya na about nga doon sa batang nakita ko, yung dalawang batang nakita ko. Tapos sinabi ng tita ko na, uy, alam mo ba, may pamilya nakatira dyan dati. Yung tatay is sundalo, tapos yung anak niya na dalawa, babae lalaki, nasunog sa loob ng bahay na yan. Tapos yung bahay na yan is ni-renovate lang, tapos pinaupahan. Kaya wala daw talaga nagtatagal doon sa paupahan na yun. Kasi nga, may nagpapakita daw na dalawang bata. Minsan naman daw may nakasilip sa bintana. So ayun, pagkwento ng gano'n ng tita ko, syempre kwento ni Mama sa Papa ko, nag-decide kami na umalis na lang doon. Kasi nga nilagnat din ako nung kinagabihan nung nilagnat ako. So, ayun lang naman po. Maraming salamat. Thank you. God bless you all. And more power po sa inyong channel. Bye-bye! Hello po, Sir Jupiter.
Magandang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig dito sa inyong channel. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Leonard. Tubong Nueva Ecija po ako, pero kasalukuyang naninirahan sa Marikina. 23 taong gulang na po ako. 3 gabi na po akong hindi makatulog na maayos. Tuwing pipikit na ako, may naririnig akong mahina na parang may bumubulong sa tenga ko. Hindi ko maintindihan ang sinasabi pero malinaw na galit ang tono. Minsan parang may umiiyak. Minsan parang may tumatawa. Nagsimula lang naman po ito sa simpleng lagnat. Akala ko trangkaso lang pero habang tumatagal may lumalabas na pasa sa katawan ko kahit hindi naman ako nababangga o nasasaktan. Yung iba parang hugis daliri, Sir Jupiter, na parang may pumipisil sa balat ko habang natutulog ako. Mas lalo po akong natakot nang isang gabi nagising ako kasi parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw, nakadilat ako pero parang hindi ko kontrolado ang katawan ko. Tapos nakita ko siya. May nakatayo sa may pintuan ng kwarto ko. Hindi malinaw ang mukha pero alam kong nakatingin siya sa akin. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang. Pagkatapos po noon, nawalan na ako ng lakas na sumigaw. Sir Jupiter, pakiramdam ko may gumagawa sa akin ng masama at may ideya na ako kung bakit. Sir Jupiter, nagsimula po talaga ang lahat noong nakaraang buwan. Nung lumipat ako ng trabaho sa isang maliit na printing shop, kailangan ko kasi ng pera para sa gamot ng bunso kong kapatid na may sakit sa bato. Doon ko nakilala si Aling Cora. Tahimik lang siya noong una. Matanda na, siguro mga nasa 60 years old na. Siya ang nagbabantay sa harap habang ako naman sa computer. Mabait naman po siya, pero may kakaiba lang sa tingin niya. Minsan kasi parang matagal siyang tumitig tapos bigla na lang iiwas. Isang araw, nagkaproblema kami. May customer kasi naggalit dahil mali raw ang print. Hindi ko naman kasalanan dahil file mismo ang may error. Pero pinagtanggol ko ang sarili ko. Si Aling Cora ang sinisi ng customer. Pagkatapos noon siya naman ang galit sa akin. Sinabi niya na sana raw tumahimik na lang ako. Sumagot din ako, Sir Jupiter, kasi pagod na ako noon at stressed na sa gastusin sa ospital. Nasabi ko pa na hindi ko naman responsibilidad ng pagkakamali niya. Doon nag-iba ang tingin niya sa akin. Hindi siya sumigaw, hindi siya nakipag-away. Ngumiti lang siya, pero yung ngiti na yon, Sir Jupiter, hindi normal. Parang may ibig sabihin. Kinagabihan, pag-uwi ko sa bahay, nakita ko sa bag ko ang maliit na tela na may nakapulupot na buhok at pulang sinulid. Hindi ko iyon pagmamayari. Tinapon ko lang. Inisip ko na baka basura, di ko napansin at nilagay ko sa bag. Pero doon na pala nagsimula ang lahat. Sir Jupiter, noong una hindi ko talaga inisip na kulam yun. Praktikal po akong tao, hindi ako madaling maniwala sa mga ganyang bagay. Lumaki kasi ako na sinabihan na huwag agad maniwala sa pamahiin. Mas iniisip ko lagi na may paliwanag ang lahat. Pero sunod-sunod na ang nangyari. Una, nagkaroon ako ng matinding sakit ng tiyan kahit wala naman akong kinain na kakaiba. Akala ko simpleng kabag lang. Uminom ako ng gamot pero hindi gumaan ang pakiramdam ko. Minsan parang may umiikot sa loob ng tiyan ko. Hindi ko may paliwanag pero hindi sa normal na sakit. Pangalawa, napansin ng nanay ko na pumapayat ako kahit normal naman ang kain ko. Sabi pa niya parang namumutla raw ako. Noong una, pinagtawanan ko lang. Sabi ko, baka pagod lang ako sa trabaho. Pero napansin ko rin yun. Madalas akong manghina. Kahit nakaupo lang ako sa harap ng computer, parang bigla akong nahihilo. Pangatlo, nagsimula na ang mga bangungot. Paulit-ulit ang panaginip ko.
Nasa loob ako ng printing shop pero madilim. Lahat ng makina naka-off. Wala ring ilaw sa labas. Tahimik na tahimik. Tapos may narinig akong tunog ng gunting. Dahan-dahan at paulit-ulit na parang may pinuputol. Paglingon ko, si Aling Cora ang nakatayo sa likod ko. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya pero alam kong siya yun. Nakayuko siya habang may hawak na tela. At may tinatahi siya. Sir Jupiter, ang pinaka nakakatakot doon, hindi siya nagsasalita. Tahimik lang siya habang gumagalaw ang kamay niya. Tapos bigla siyang titigil. Pagtingin niya sa akin, doon ako nagigising. Pawis na pawis. Mabilis ang tibok ng puso ko. Isang gabi, nagising ako dahil parang may gumagalaw sa paa ko. Akala ko langgam o ipis lang. Pero nang umupo ako at binuksan ang ilaw, may nakita akong maliit na karayom na nakatusok sa medyas ko. Sir Jupiter, hindi ko alam kung paano iyon napunta doon. Hindi naman ako gumagamit ng karayom. Wala rin kaming tinatahi sa bahay. Kinabahan ako pero sinubukan kong maging kalmado. Tinanggal ko lang at tinapon. Pero doon na ako nagsimulang matakot. Simula noon parang may kakaibang pakiramdam na ako gabi-gabi. Parang may nakatingin sa akin kahit mag-isa lang ako sa kwarto. Mas lumala pa dahil kasabay nito lumalala rin ang sakit ng kapatid ko. Sir Jupiter, ang bunso kong kapatid ay matagal nang may sakit sa bato. Kaya nga ako nagtatrabaho na mas doble ang effort. Parang may panggamot kami. Minsan, ako ang sumasama sa kanya sa ospital. Nakikita ko kung gaano siya nahihirapan. Noong mga panahong yun, mas naging madalas ang pag-atake ng sakit niya. Minsan, bigla siyang sinasakit kahit kakauwi lang namin sa check-up. Napansin ko rin na tuwing masama ang pakiramdam ko, mas humihina rin siya. Hindi ko alam kung nagkataon lang. Pero Sir Jupiter, parang lahat ng malas sabay-sabay. Minsan naiisip ko bakit parang sunod-sunod ang problema. Parang walang pahinga. Hindi na ako makatulog ng maayos. Kahit antok na antok ako, bigla akong nagigising ng madaling araw. Laging 3:00. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang oras. Isang gabi nagising ako dahil may narinig akong tunog sa labas ng kwarto. Parang may kinakaladkad. Dahan-dahan, parang may tela na hinihila sa sahig. Lumabas ako para tignan. Pero wala naman. Tahimik ang buong bahay. Bumalik ako sa kwarto at pilit na natulog ulit. Pero pagdilat ko kinaumagahan, may nakita kong maliit na pulang sinulid sa tabi ng unan ko. Sir Jupiter, sigurado ako na wala iyon bago ako matulog. Doon na ako kinilabutan. Hindi ko na sinabi agad sa nanay ko dahil ayoko siyang mag-alala. Marami na siyang iniisip dahil sa kapatid ko. Pero habang tumatagal, mas naging kakaiba ang mga nangyayari. Minsan habang nasa trabaho ako, parang may malamig na hangin na biglang dumadaan kahit sarado naman ang pinto. Minsan naman parang may dumadaan sa gilid ng mata ko pero paglingon ko, wala naman. Isang hapon, habang nagpiprint ako, biglang nag-error ang computer. Nag-black ang screen. Akala ko nasira lang. Pero may lumabas na text. Hindi ko alam kung saan galing. 3 salita lang. Magbayad ka. Sir Jupiter, kinabahan ako doon. Hindi ko alam kung virus lang ba yun o kung ano. Pinatay ko agad ang computer. Pero simula noon, hindi na nawala sa isip ko ang nangyari. Nagsimula akong mag-isip na baka may nagawa akong mali, na baka may nasaktan akong tao, at baka yun ang bumabalik ngayon sa akin. Doon ko naalala ang nangyari kay Aling Cora, yung araw na nag-away kami. Sir Jupiter, hindi naman talaga ako masamang tao pero aminado ako na pasagot ako nang hindi ko napigilan ang sarili ko. Pagod na kasi ako noon, kulang sa tulog, problema sa pera. Problema sa ospital. Nadala ako ng emosyon.
Naalala ko pa ang sinabi ko sa kanya na hindi ko kasalanan kung nagkamali siya. Simple lang pakinggan pero habang iniisip ko yun ngayon, parang may bigat. Kasi pagkatapos kong sabihin yun, tumahimik siya. Tumingin lang siya sa akin tapos ngumiti. Hindi ko makalimutan ang ngiting yun. Hindi masaya, hindi rin galit. Parang may ipinangako. Simula noon, nagdududa na ako. Hindi na ako mapakali. Nag-search pa ako sa internet tungkol sa kulam. Nung una nahihiya pa akong gawin yon, pero habang binabasa ko ang mga sintomas unti-unti akong kinabahan. Pasa na walang dahilan, bangungot, karayom at pulang sinulid. Sir Jupiter, halos pareho pero pinipilit ko pa ring huwag maniwala. Hanggang sa isang gabi may nangyari na hindi ko kayang ipaliwanag. Nagising ako dahil parang may nakaupo sa paanan ko. Hindi ko agad binuksan ang mata ko dahil akala ko pa naginip lang. Pero naramdaman ko ang bigat. Totoong may nakaupo. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko. Madilim ang kwarto pero may konting ilaw galing sa labas. At doon ko nakita. May nakaupo nga. Nakatalikod, mahaba ang buhok at payat ang katawan. May hawak itong tela. Unti-unti siyang gumagalaw, parang may tinatahi. Sir Jupiter, doon ko na naramdaman ang sobrang takot. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Gusto kong gumalaw pero parang mabigat ang katawan ko. Tapos bigla siyang tumigil. Dahan-dahan siyang lumingon at kahit hindi ko malinaw ang mukha niya, alam kong si Aling Cora yun. Pagkatapos noon, bigla akong nakagalaw. Napaupo ako agad. Binuksan ko ang ilaw. Wala na siya. Pero may naiwan. May maliit na piraso ng tela sa paanan ko. May nahulog na 3 karayom. Sir Jupiter, doon ko na tinanggap. May nangyari na sa akin at hindi na ito simpleng bangungot lang. Sir Jupiter, isang gabi habang natutulog ako, nagising ako sa amoy ng sunog. Hindi siya yung normal na amoy na galing sa kusina o sa labas. Iba po siya, parang may nasusunog na tela o buhok. Mabigat sa ilong at nakakakaba. Bigla akong napabangon. Unang pumasok sa isip ko, baka may nasusunog sa bahay. Baka may nakalimutang kandila o may nag-o-overheat na sasakyan. Agad kong binuksan ang ilaw sa kwarto ko. Tahimik lang, walang usok, at walang apoy. Lumabas ako ng kwarto para tignan ang sala at kusina. Lahat normal naman. Tulog ang nanay ko at ang kapatid ko. Wala ring kakaibang amoy sa labas. Pero Sir Jupiter, pagbalik ko sa kwarto, mas malakas na naman yung amoy. Parang doon talaga nanggagaling. Kinabahan na ako. Napatingin ako sa paligid. Inamoy ko pa ang kurtina, ang kama, pati yung damit ko. Hanggang sa napatingin ako sa salamin. Doon ko napansin may maliit na itim na marka sa dibdib ko, bandang galiwa na parang paso. Hindi sa malaki. Kasing laki lang ng dulo ng hinlalaki pero mapula ang paligid at parang bagong paso talaga. Mahapdi siya kahit hindi ko hinahawakan. Nagtaka ako kasi sigurado akong wala naman akong ginawa na pwedeng magdulot nun. Hindi ako napaso sa plancha, hindi rin ako nagluto bago matulog. Dahan-dahan ko siyang hinawakan. Napangiwi ako sa sakit. Sir Jupiter, kinilabutan ako. Hindi ko na pinatay ang ilaw ng gabing yun. Umupo lang ako sa kama at hindi na nakatulog na maayos. Maya't maya kong tinitingnan yung marka sa dibdib ko, baka sakaling mawala o baka namamalikmata lang ako, pero hindi. Nandun pa rin siya. Kinabukasan, hindi na ako nakapasok sa trabaho dahil sa lagnat. Pagkagising ko palang mabigat na ang katawan ko, parang wala akong lakas. Mainit ang pakiramdam ko at masakit ang ulo ko. Napansin agad yun ng nanay ko. Sabi niya baka napagod lang daw ako o baka may virus lang. Pinainom niya ako ng gamot at pinahiga. Pero habang nakahiga ako, hindi mawala sa isip ko yung marka sa dibdib ko. Mas lalong mahapdi habang tumatagal. Parang may mainit na bagay na nakadikit. Habang nagpapahinga ako, nag-message ako sa may-ari ng printing shop para magpaalam na hindi ako makakapasok.
Nag-reply naman agad siya. Tinanong niya kung okay lang daw ba ako kasi ilang araw na rin daw na hindi pumapasok si Aling Cora. Bigla akong napaupo. Nag-reply ako agad at napatanong kung totoo at kailan pa. Sinabi niya na simula raw noong araw na nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Hindi na raw pumasok si Aling Cora. Hindi rin daw sumasagot sa tawag. Walang nakakaalam kung saan siya pumunta. Sir Jupiter, doon na ako kinabahan ng sobra. Bigla kong naalala yung mga nangyayari sa akin. Pakiramdam ko biglang bumigat ang hangin sa paligid ko. Parang may malamig na dumaan sa likod ko kahit tanghali naman. Hindi ko sinabi agad sa nanay ko. Natakot ako na baka lalo siyang mag-alala. Marami na siyang iniisip dahil sa kapatid ko. Pero simula noon, mas lalo pang lumala ang mga gabi ko. Sir Jupiter, gabi-gabi na akong binapangungot. At hindi na sa basta panaginip lang. Pakiramdam ko, totoo. Paulit-ulit ang eksena. Nasa loob ulit ako ng printing shop. Madilim, tahimik at wala akong kasamang tao. Tapos narinig ko na naman yung tunog ng gunting. Sa bawat tunog parang mas lumalamig ang paligid. Paglingon ko, naroon na naman si Aling Cora. Nakayuko, may tinatahi pero mas malinaw ko na siyang nakikita. Maputla ang mukha niya, parang pagod na pagod tapos dahan-dahan siyang magsasalita. Mahina pero malinaw. Ang sinasabi niya ay hindi ko daw siya pinakinggan. Paulit-ulit niyang sinasabi yun, Sir Jupiter. Hindi sa sumisigaw, hindi rin sa galit ang tono, pero mas nakakatakot. Parang mabigat ang bawat salita. Tuwing sasabihin niya yun, pakiramdam ko may kumikirot sa dibdib ko, doon mismo sa may marka ng paso. Tapos bigla akong magigising. Habol ang hininga, mabilis ang tibok ng puso at mas masakit ang dibdib ko. Isang gabi, hindi na ako nakatulog ulit matapos akong magising. Umupo lang ako sa kama at sinubukang alalahanin kung ano ba talaga ang nangyari sa amin ni Aling Cora. Pinilit kong balikan yung araw na yun. Naalala ko na pagod siya noon. Mabagal siyang gumalaw at ilang beses siyang napaupo habang nagtatrabaho. Pero hindi ko yun pinansin. Ang nasa isip ko lang noon ay yung customer naggalit at yung trabaho na kailangang matapos. Nung sinisi niya ako sa harap ng customer, doon na ako nainis. Sumagot ako. Medyo malakas pa ang boses ko noon. Hindi ko naisip na baka may pinagdadaanan din siya. Hindi ko rin napansin kung nasaktan ko ba siya. Pero ngayon habang iniisip ko yun, parang may kumakabog sa dibdib ko. Parang may bumabalik na guilt. Sir Jupiter, simula noon, hindi na lang siya panaginip. Minsan kahit gising ako, naririnig ko ang boses niya, mahina, malapit sa tenga ko at sinasabing hindi ko siya pinakinggan. Minsan habang nakahiga ako, minsan habang nasa banyo, minsan habang nakatitig lang ako sa kisame. Akala ko nung una guni-guni lang dahil sa lagnat. Pero isang gabi, may nangyari na hindi ko na kayang ipaliwanag. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako. Hindi dahil sa panaginip, kundi dahil may narinig akong tunog. May gumugupit. Galing sa ilalim ng kama ko. Sir Jupiter, doon ko na naramdaman ang sobrang lamig sa buong katawan ko. Hindi ako agad gumalaw. Hindi ako agad tumingin. Pakiramdam ko kapag sumilip ako, may makikita ako hindi ko na kayang kalimutan. Pero hindi ko rin napigilan. Dahan-dahan akong yumuko. Dahan-dahan kong sinilip ang ilalim ng kama. Wala. Pero habang tumitingin ako, biglang tumigil ang tunog at narinig ko na naman ng boses niya. Mas malapit at mas malinaw. Hindi mo ako pinakinggan. Sir Jupiter, doon ko na naramdaman. Hindi na ito simpleng panaginip at hindi na rin ito simpleng takot lang. Dito na po talaga nagbago ang lahat. Isang hapon nakaupo lang ako sa labas ng bahay namin. Wala akong ganang kumain at pakiramdam ko lagi akong pagod kahit wala naman akong ginagawa. Doon ako nakita ng kapitbahay naming matanda na si Mang Lando. Matagal na namin siyang kapitbahay. Tahimik lang siya at bihira makipagkwentuhan.
Pero napansin niya siguro na ilang araw na akong mukhang may sakit. Lumapit siya sa akin at umupo sa tabi ko. Tinitigan niya ako sandali tapos bigla siyang nagtanong, may nakaaway daw ba akong matandang babae? Sir Jupiter, kinabahan ako agad sa tanong niya. Hindi ako agad nakasagot. Nagkunwari pa akong hindi ko naintindihan pero napansin kong seryoso ang mukha niya. Tapos sinabi niya na ilang gabi na raw niyang nakikita na kapag lumalabas ako ng bahay o kahit nasa bintana lang ako, may itim na anino raw na parang nakasunod sa akin. Hindi raw malinaw ang hugis pero parang tao at palagi raw nasa likod ko. Doon na po ako, Sir Jupiter, kinabahan ng tuluyan. Nanlamig ang kamay ko at doon na ako umamin. Kinuwento ko kay Mang Lando ang lahat, yung tungkol sa trabaho, yung hindi namin pagkakaunawaan ni Aling Cora, yung mga bangungot ko, yung karayom, yung paso sa dibdib ko, pati yung boses na paulit-ulit kong naririnig. Habang nagsasalita ako, hindi siya umiimik. Nakikinig lang siya, pero napansin ko na lalong nagseryoso ang mukha niya. Pagkatapos ko magkwento, napabuntong hininga siya, tapos sinabi niya na hindi raw basta kulam yun. Mas lalo akong kinabahan. Ipinaliwanag niya na may mga kulam daw na hindi agad tumitigil. Sabi niya mukhang ginamitan daw ako ng tinatawag niyang pabalik-balik na kulam. Ayon sa kanya, ibig sabihin daw nito habang galit ang gumawa, paulit-ulit nalalakas ang epekto. Parang hindi raw ito natatapos hanggat hindi nawawala ang galit. Sir Jupiter, doon ako napaisip. Kasi totoo naman, hindi naging maayos ang huling usap namin ni Aling Cora. Sinabi pa ni Mang Lando na may kailangan daw akong gawin bago pa lumala ang lahat. Kailangan ko raw humingi ng tawad kahit hindi ko raw kasalanan. Napatigil ako doon. Sabi ko sa kanya, pero Mang Lando, hindi naman po ako ang nagkamali. Tumingin lang siya sa akin. Sabi niya minsan daw hindi mahalaga kung sino ang tama o mali. Ang mahalaga raw ay kung sino ang mas nasaktan. Sir Jupiter, doon ko na-realize hindi lang pala simpleng away ang nangyari. Naalala ko kung paano ko siya nasagot noon kahit pagod ako at maraming iniisip, hindi ko pa rin dapat sinabi yun sa kanya. Nasaktan ko pala ang pride niya. At kung totoo man ang sinasabi ni Mang Lando, baka yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon parang hindi pa rin ako pinapatahimik ng mga nangyari. Sir Jupiter, sinubukan ko siyang hanapin. Hindi na ako mapakali pagkatapos ng sinabi ni Mang Lando. Pakiramdam ko habang tumatagal, mas lumalala ang nangyayari sa akin. Kaya kahit mahina pa ang katawan ko, nagpasya akong puntahan si Aling Cora para humingi ng tawad. Tinulungan ako ng may-ari ng printing shop. May nakuha siyang address na galing daw sa dati nitong records. Sabi ng may-ari, probinsya raw yun ni Aling Cora at baka doon na siya umuwi. Kinabahan ako, pero umaasa rin. Iniisip ko baka kapag nakita ko siya at nakausap, baka tumigil na ang lahat. Bumiyahe ako kinabukasan. Mahaba ang biyahe at halos hindi ako nakatulog sa sasakyan. Mabigat ang pakiramdam ko pero pinilit kong magtiis. Habang nasa biyahe, paulit-ulit kong naririnig sa isip ko yung boses niya. Hindi mo ako pinakinggan. Mas lalo akong kinakabahan. Pagdating ko sa lugar, maliit lang ang barangay. Tahimik, kaunti lang ang tao. Nagtanong ako sa isang tindahan kung kilala nila si Aling Cora. Biglang nagiba ang tingin ng matandang tindera sa akin. Tinanong niya ako kung saan ko raw nakilala si Aling Cora. Sinabi ko na magkasama kami sa trabaho. Sandali siyang natahimik. Tapos doon niya sinabi ang hindi ko inaasahan. Ang sabi ng babae, 2 linggo na daw siyang patay. Sir Jupiter, parang biglang nawala ang lakas ng tuhod ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Pakiramdam ko, umiikot ang paligid ko. Akala ko mali lang ang narinig ko kaya nagtanong pa ulit ako. Pero inulit niya. 2 linggo na raw na ilibing si Aling Cora. Nagkasakit daw ito at walang masyadong nagalaga. Nanlalambot talaga ako at hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kung patay na siya, sino ang gumagawa sa akin ito? Tahimik akong umuwi.
Buong biyahe pa uwi wala akong ibang iniisip kundi ang mga nangyayari sa akin. Mas lalo akong natakot dahil pakiramdam ko wala na akong malalapitan. Simula noon mas lumala ang lahat. Hindi na lang bangungot. Hindi na lang boses. Mas naging pisikal na ang nararamdaman ko. Minsan bigla na lang may lumalabas na dugo sa ilong ko kahit wala naman akong ginagawa. Kahit nakaupo lang ako o nanonood lang, bigla na lang tutulo. Minsan, Sir Jupiter, may kakaiba akong nararamdaman sa balat ko. Yung parang may gumagapang sa ilalim. Hindi ko siya makita pero ramdam ko ang galaw. Dahan-dahan, paikot-ikot, nakakatakot. Minsan kinakamot ko na lang hanggang mamula ang balat ko dahil sa sobrang kaba. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat, gabi-gabi may kumakatok sa bintana. Palagi sa parehong oras, 3:00 ng madaling araw. 3 beses. Hindi malakas at hindi rin mahina. Saktong tunog na maririnig mo kahit natutulog ka. Nung una hindi ko pinapansin. Akala ko baka sangalang ng puno o hangin. Pero isang gabi naglakas loob akong tumingin. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Dahan-dahan kong tinanggal ang kurtina. Walang tao. Walang kahit ano. Pero habang nakatayo ako doon, bigla kong narinig sa likod ko ang boses. Mahina. Malapit sa tenga ko. Hindi pa tapos. Sir Jupiter, doon ko naramdaman na parang wala na akong takas. Ito na po ang dahilan kung bakit ako nagsusulat. Pagkatapos ng mga nangyari, wala na talaga akong ibang naisip na paraan. Pakiramdam ko kung pababayaan ko lang baka tuluyan na akong mawala o tuluyang magkasakit ng malala. Sinunod ko ang payo ni Mang Lando. Isang hapon pumunta siya sa bahay namin kasama ang isang matandang albularyo. Payat ito, tahimik at seryoso ang muka. Pagpasok pa lang niya sa kwarto ko parang napansin niya agad na may kakaiba. Hindi siya agad nagsalita. Tumingin lang siya sa paligid, tapos sa akin. Pagkatapos, sinabi niya kay Mang Lando na ihanda raw ang ilang bagay. Kandila, asin at isang mangkok ng tubig. Sir Jupiter, kinakabahan na ako noon. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pero ramdam ko na hindi ito basta simpleng dasal lang. Pinaupo nila ako sa gitna ng kwarto. Pinainom ako ng albularyo ng mapait na halamang gamot. Sobrang pait niya na halos masuka na agad ako. Pero sinabi niyang kailangan ko raw ubusin. Habang ginagawa ang dasal, parang unti-unting lumalamig ang paligid. Hindi ko alam kung dahil ba sa kaba o may iba pang dahilan. Maya-maya nagsimula na akong mahilo. Sumakit ang aking tiyan, masakit na parang pinipilipit at hindi ko na napigilan. Bigla akong nagsuka. Akala ko normal lang. Pero Sir Jupiter, hindi yon normal na suka. May lumabas na maliliit na piraso ng tela. May nakapulupot na buhok at may kasamang 2 maliit na karayom. Sir Jupiter, doon ako tuluyang nanginig. Hindi ko na kayang paliwanag ang nararamdaman ko na parang biglang naging totoo lahat ng kinatatakutan ko. Hindi na bangungot at hindi na guni-guni. Totoo ang kulam. Tahimik lang ang albularyo habang pinagmamasdan yun, parang hindi na siya nagulat. Sinabi niya na may naglagay raw ng bagay sa akin para unti-unti akong pahinain. Pero sabi rin niya hindi pa raw tapos, may natitira pa raw. May huling laban pa raw. Tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sabi ng albularyo kapag matindi ang galit ng gumawa, hindi agad nawawala ang epekto. Kahit mawala ang ilang bagay, babalik pa rin daw ito hanggat hindi tuluyang napuputol. At kailangan ko raw maging matatag. Kailangan ko raw huwag matakot. Pero Sir Jupiter, ang hirap, lalo na gabi, at tulog na ang nanay ko at ang kapatid ko. Mahina lang ang ilaw na gamit ko. Sinusubukan kong maging kalmado, pero kanina pa ay may narinig akong tunog galing sa may bintana. Sir Jupiter, naririnig ko na naman ang gunting at pakiramdam ko mas malapit na siya ngayon. May narinig akong naglalakad sa labas ng kwarto ko na dahan-dahan na parang may hinahanap.
Sir Jupiter, noong una akala ko baka guni-guni lang ulit dahil sa takot. Pinilit kong magpansinin pero ilang minuto na ang lumipas, hindi pa rin tumitigil ang tunog. Rinig na rinig ko ang bawat takbang. Hindi siya mabilis at hindi rin mabagal. Saktong lakad lang na parang alam niya na nandito ako. Sir Jupiter, hindi na ako makagalaw sa kinauupuan ko. Nakahawak pa rin ako sa papel habang sumusulat pero nanginginig na ang kamay ko. Sinubukan kong makinig kung may ibang gising sa bahay. Tahimik ang buong paligid tapos biglang tumigil ang mga yabag. Biglang naging sobrang tahimik. Yung tipo ng katahimikan na parang may mangyayari at doon ko po narinig may kumatok sa pinto ng kwarto ko. Sir Jupiter, nanlamig ang buong katawan ko at hindi ako agad tumayo, hindi ako agad sumagot. Pakiramdam ko kapag nagsalita ako may masamang mangyayari. Ilang segundo ang lumipas tapos narinig ko na naman. Hindi ko alam kung paano ko naipon ang lakas ng loob pero napatingin ako sa pinto. Hindi gumagalaw ang doorknob. Walang anino sa ilalim ng pinto pero ramdam ko may nakatayo doon. Dahan-dahan akong tumayo. Mabigat ang pakiramdam ng katawan ko. Parang may pumipigil sa akin. Habang papalapit ako sa pinto, narinig ko na naman ang tunog ng gunting. Sir Jupiter, mas malakas na ngayon, parang nasa kabilang side lang ng pinto. Huminto ako sa harap ng pinto at hindi ko na alam kung bubuksan ko ba o hindi. Pero bigla may narinig akong boses. Tapusin na natin. Sir Jupiter, kilala ko ang boses na yun. Boses ni Aling Cora. Hindi ko alam kung bakit pero kusang gumalaw ang kamay ko. Dahan-dahan kong hinawakan ang doorknob. Pakiramdam ko umiikot ang paligid ko. Parang humihina ang katawan ko. Pero binuksan ko pa rin. Pagkabukas ko ng pinto, walang kahit ano. Madilim lang ang sala, pero Sir Jupiter, may nakita akong nakalapag sa sahig. Isang maliit na tela. May nakatusok na 4 na karayom at sa tabi nito may pulang sinulid na paikot-ikot ang buhol. Biglang sumakit ang dibdib ko. Doon mismo sa may marka ng paso. Napahawak ako. Hindi ako makahinga at habang nakayuko ako sa sakit, narinig ko na naman ang boses niya. Mas malapit, parang nasa likod ko na. Huli na. Sir Jupiter, hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng lakas ng loob. Bumulong ako sa hangin at ang sabi ko, kung nandyan ka man, patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. Hindi ko sinasadya na mapagsalitaan ka ng hindi maganda. Sana mapatawad mo muna ako at alisin mo na itong nararamdaman ko. Talagang naiyak ako, Sir Jupiter, nang sabihin ko yon. Maya-maya may hangin na pumalibot sa buong bahay. Pagkatapos nun medyo gumaan ang aking pakiramdam. Sir Jupiter, ilang araw matapos ang ritual, biglang bumuti ang pakiramdam ko. Unti-unting nawala ang pasa, nawala ang lagnat at tumigil ang mga bangungot. Pero may isang bagay na hindi nawala. Yung guilt. Kasi nalaman ko na bago namatay si Aling Cora, matagal na pala siyang may sakit. Wala siyang pamilya, wala ring tumutulong sa kanya. At noong araw na nag-away kami, yun pala ang huling araw niya sa trabaho. Hanggang ngayon, Sir Jupiter, iniisip ko kung naging mas mahinahon lang sana ako. Kung hindi ko siya nasagot, baka hindi nangyari ang lahat. At baka wala akong kinatatakutan tuwing naririnig ko ang tunog ng gunting. Sir Jupiter, kahit gano'n ang nangyari, nagpapasalamat ako dahil kahit papaano bago siya mawala, may natutunan ako na isang bagay. Na dapat mag-ingat ka sa mga salita na binibitiwan mo dahil hindi mo alam ang epekto sa taong pinagsabihan mo. Mga kasityo bangungot, tama ang ating letter sender. Ingatan natin ang mga salitang binibitiwan natin dahil hindi natin alam kung ano ang epekto nito sa tao at higit sa lahat, hindi natin alam na may pinagdadaanan ng isang tao at sumabay pa yung binitiwan nating salita. Minsan kailangan din natin magpigil kahit galit o ano paman ang pinagdadaanan natin. Palagi po nating iisipin kung makakasakit ba sa ibang tao ang sinasabi natin o hindi. Magandang araw po ulit, Sir Jupiter. Ako nga po pala si Yumi, kasalukuyang naninirahan sa Quezon City.
Sir Jupiter, ako po ang panganay sa dalawang magkapatid. Bata pa lang po ako, natuto na akong tumulong sa pamilya. Hindi po kasi kami mayaman, kaya kanya-kanya kaming diskarte para makaraos sa araw-araw. Ang pangunahing hanapbuhay ko po ay pagtitinda ng isda sa palengke dito sa Quezon. Araw-araw, madaling araw pa lang gising na ako. Kailangan maaga para makakuha ng sariwang paninda. Sanay na po ako sa amoy ng isda, sa ingay ng palengke at sa pagkikipag-usap sa iba't ibang tao. Ang nanay ko naman po isang mananahi. Sa bahay lang siya pero halos buong araw din siyang busy sa pagtatahi ng mga damit ng mga suki niya. Yung tatay ko naman po ay jeepney driver. Araw-araw ding bumabiyahe. Minsan kahit pagod na, tuloy pa rin para may panggastos kami. Pagkatapos ko po magtinda sa umaga, bandang hapon naman pumapasok ako sa school. Hindi po madali pagsabayin ng trabaho at pag-aaral pero kinakaya ko po. Iniisip ko na lang na para ito sa kinabukasan namin. Habang nasa school po ako, yung kapatid ko naman ang naiiwan sa pwesto namin sa palengke. Siya po ang nagbabantay at nagtitinda ng mga natitirang isda. Pang-umaga naman po kasi ang klase niya. Kaya pag-uwi niya galing school, siya na ang pumapalit sa akin. Salitan lang po kami. Tulungan ba? Minsan po napapansin ko rin na may mga naiinggit sa akin. Siguro po dahil marami na akong suki at halos kilala na ako sa lugar namin. Kapag dumadaan ako sa palengke, may mga bumabati na agad. Yumi, pabili nga. O kaya naman, ikaw na lang hinihintay ko. Hindi ko naman po yun pinagyayabang. Sa totoo lang, nagpapasalamat pa nga ako kasi ibig sabihin nagtitiwala sila sa akin. At yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit lalo akong nagsisikap. Hindi ko po makakalimutan yung araw na yun. Sa dami ng pinagdaanan ko sa palengke, sanay na ako sa pagod, sa ingay at kahit sa amoy ng kung ano-ano. Pero may isang pangyayari na hanggang ngayon hindi ko maipaliwanag. Isang madaling araw po yun, gaya ng nakasanayan ko, pumunta ako sa palengke para mag-ayos ng paninda. Madilim pa at kakaunti pa lang ang tao. Yung iba naglalatag pa lang ng pwesto, yung iba naman nagkakape. Tahimik pa, kumbaga hindi pagising ang buong palengke. Habang inaayos ko yung mga isda ko, may napansin akong matandang babae sa kabilang pwesto. Nakasuot siya ng lumang damit. Parang kupas na kupas na. Nakatayo lang siya, nakatingin sa akin. Hindi gumagalaw. Sir Jupiter, doon po talaga nagsimula yung hindi ko makalimutang pangyayari. Habang inaayos ko yung mga isda, hindi ko maiwasang mapatingin ulit sa matandang babae. Nakatayo lang siya. Hindi man lang kumikibo. Parang ang bigat ng tingin niya sa akin. Yung tipong hindi ka komportable kahit wala naman siyang ginagawa. Sa una po, binaliwala ko lang. Sabi ko sa sarili ko, baka isa lang siyang namamalengke na maaga lang talagang gumising. Marami naman kasing ganun sa palengke. Pero iba po talaga eh. Ilang minuto nang lumipas, nandun pa rin siya. Nakatingin lang sa akin. Kaya po medyo na-weirduhan po ako. Lumapit po ako ng konti sa pwesto ko para mas makita ko siya. Hindi pa rin siya gumagalaw. Hindi rin siya bumibili. Wala rin siyang dalang kahit anong lalagyan o bag. Basta nakatayo lang siya doon at parang may hinihintay o parang may binabantayan. Doon ako kinabahan ng konti. Kaya ang ginawa ko, kinausap ko na siya. Sabi ko kung wala naman siyang bibilhin, baka pwede siyang umusog muna. Medyo maayos pa ang tono ko noon. Hindi po siya sumagot, mas lalo tuloy akong nainis. Kasi po sa palengke normal na yung nagkakaintindihan ang mga tao. Kapag may nakaharang, kusang umaalis. Kapag ginakausap, sumasagot pero siya parang wala lang. Kaya sinubukan ko ulit. Sabi ko, Nay, pakiusap lang po. May aayusin pa po ako dito. Nakaharang po kasi kayo. Sabi ko, medyo mas matigas na yung boses ko. Bigla po siyang ngumiti. Pero Sir Jupiter, hindi po normal na ngiti yun. Parang may kakaiba. Hindi ko maipaliwanag pero parang may halong panlalait o panunukso. Tapos bigla siyang tumawa. Hindi po malakas pero sapat para marinig ko. Yung tipong nakakairita pakinggan. Parang pinagtatawanan niya ako. Doon na po ako nainis talaga. Tinanong ko siya kung anong nakakatawa. At medyo mataas na ang boses ko noon. Hindi pa rin siya sumagot. Ngumiti lang ulit siya tapos tumawa na naman ng mahina.
Pakiramdam ko po parang minamaliit niya ako o parang ginagawa niya akong katawa-tawa. Sa totoo lang po, pagod na rin kasi ako noon. Maaga akong gumising tapos may ganun pang eksena, kaya hindi ko napigilan yung sarili ko. Sabi ko na medyo galit na kung wala siyang balak bumili, umalis na siya. Pero imbis na umalis, mas lalo siyang tumawa. Parang sinasadya niya akong inisin. Doon na po ako nawalan ng pasensya. May timba po kasi ng tubig sa tabi ko, ginagamit ko yun panglinis ng pwesto at pangbasa sa isda para manatiling sariwa. Sa sobrang inis ko po, napahawak ako sa timba. Hindi ko na po masyadong pinag-isipan, binuhusan ko po siya ng tubig. Sinabihan ko siyang umalis na siya. Sir Jupiter, nabigla po ako sa ginawa ko. Pero huli na. Basa na siya mula ulo hanggang paa. Tumulo yung tubig sa damit niyang luma at mas lalo itong nagmukhang madumi. Tumigil po siya sa pagtawa. Tahimik na tahimik. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo niya tumingin sa akin. Iba na po yung tingin niya. Kanina parang nangaasar lang. Pero ngayon parang galit na galit. Parang may lalim na hindi ko maipaliwanag. Bigla po akong kinabahan. Hindi na ako nakapagsalita. Tapos sa malamig at mababang boses sinabi niya sa akin, "Kakarmahin ka rin." Sir Jupiter, sobrang linaw po ng pagkakasabi niya. Parang tumatak sa tenga ko. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala, pero yung paraan ng pagsabi niya parang sigurado siya. Parang may ibig sabihin. Pagkatapos nun, tumalikod siya. Akala ko po aalis na siya agad pero ang lakad niya mabagal lang. Parang hindi siya nagmamadali. Parang gusto pa niyang maramdaman ko yung kaba habang nakatingin ako sa kanya. Hindi ko po alam kung bakit pero hindi ko siya masundan ng tingin ng diretso. Parang may pumipigil sa akin. Hanggang sa tuluyan na po siyang nawala sa paningin ko. Naiwan po akong nakatayo lang doon. Tahimik ulit ang paligid pero pakiramdam ko parang may naiwan na kakaiba. Hindi ko alam kung konsensya ko lang ba yun o ano. Maya-maya may dumaan na ibang tindera. Tinanong ako kung kanina pa daw ba ako. Sagot ko naman, opo. Tinanong ako kung may kausap ba ako kanina kasi parang may narinig daw silang boses. Napaisip po ako. Sagot ko naman, kahit alam kong may nangyari, wala naman po. Hindi ko na lang po kinuwento sa kanila. Pero habang inaayos ko ulit yung pwesto ko, hindi mawala sa isip ko yung sinabi ng matanda. Sir Jupiter, hindi ko po alam kung bakit pero simula noon parang may kaba na akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Hanggang ngayon po naaalala ko pa rin yung mukha niya at yung paraan ng pagtitig niya sa akin. At yung boses niya parang hindi basta-basta mawawala sa isip ko. Sir Jupiter, akala ko po hanggang doon na lang po yung nangyari sa palengke. Akala ko isang kakaibang encounter lang siya na pwede ko nang kalimutan. Pero mali ako. Kinagabihan noon, pagod na pagod ako pagkatapos ng trabaho sa palengke at pasok sa school, diretsong uwi na ako. Kumain lang kami ng simpleng hapunan tapos humiga na ako. Hindi ko na nga halos nakausap yung pamilya ko sa sobrang pagod. Pero kahit pagod ako, hindi agad ako nakatulog. Paulit-ulit sa isip ko yung nangyari kaninang madaling araw, yung matandang babae, yung tawa niya at lalo yung sinabi niya. Pinipilit ko pong isipin na wala lang yun. Baka baliw lang siya o may topak. Marami naman talagang ganun tao sa palengke. Yun na lang po ang pinanghawakan ko para kumalma ako. Hanggang sa hindi ko namalayan, nakatulog na ako. Doon na po nagsimula yung panaginip ko. Sa panaginip ko, nasa palengke ulit ako. Madilim, parang madaling araw ulit. Parehong-pareho ng itsura ng umaga na nangyari yung insidente. Tahimik at halos walang tao. Naririnig ko lang yung patak ng tubig at konting ingay ng hangin. Nandun ako sa pwesto ko, nag-aayos ng isda. Parang normal lang, pero may kakaiba. Pakiramdam ko po may nakatingin sa akin. Yung pakiramdam na hindi ka mapakali kahit hindi mo pa nakikita kung sino. Dahan-dahan po akong lumingon at nakita ko siya, ang matandang babae. Nakatayo siya sa parehong pwesto kung saan ko siya nakita kanina. Pero iba na po ang itsura niya. Yung mukha niya parang mas madilim, yung mata niya parang galit na galit. Hindi na siya yung parang nangaasar lang. Iba na talaga.
Parang gusto niya akong saktan. Hindi po ako makagalaw, parang nanigas ako sa kinatatayuan ko, tapos dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hindi normal yung lakad niya, parang ang bagal pero pakiramdam ko ang bilis niyang nakalapit. At habang papalapit siya, naririnig ko yung boses niya. Mahina sa una pero palakas ng palakas. At ang sabi nito, "Akala mo tapos na?" Sir Jupiter, nanginginig po ako sa panaginip ko. Gusto ko pong tumakbo pero hindi ko magawa. Parang may pumipigil sa paa ko. Hanggang sa nasa harap ko na siya. Sobrang lapit, naamoy ko pa nga po sa panaginip yung amoy niya. Halo ng luma at parang nabubulok. Tapos sumigaw siya, naggaganti daw siya. Napapikit po ako sa lakas ng boses niya at dagdag pa niya, malakas, mas galit. Papatayin daw ako. Sir Jupiter, parang totoong-totoo yung panaginip. Hindi siya yung tipong panaginip lang na parang malabo, lahat malinaw. Yung mukha niya, yung boses niya, pati yung galit niya. Paulit-ulit niyang sinasabing papatayin niya ako. Habang sinasabi niya yon, parang lumalapit pa siya lalo, parang aabutin niya na ako. Doon na po ako sumigaw at bigla po akong nagising. Pagdilat ko po ng mata ko, hingal na hingal ako. Basang-basa yung noo ko sa pawis. Ang lakas ng tibok ng puso ko na parang lalabas na sa dibdib ko. Madilim pa rin po yung kwarto. Naririnig ko yung mahinang hilik ng kapatid ko sa kabilang higaan. Sandali po akong nakatulala. Pinipilit kong iproseso kung panaginip lang ba talaga yun. Paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko na panaginip lang yun at huminga po ako ng malalim para kumalma. Akala ko po okay na pero bigla kong naramdaman na parang may gumagalaw sa paa ko. Sa una akala ko guni-guni lang. Pero nang tumingin ako, Sir Jupiter, napabangon po ako bigla. May mga uod sa paanan ko. Maliliit na uod, puti, gumagapang sa sahig papunta sa higaan ko. Yung iba na sa mismong paa ko na. Napaatras po ako agad at nasabi ko ng malakas kung ano yun. Hindi ko po alam kung saan sila galing. Wala naman kaming ganun sa bahay. Malinis naman po kami at hindi naman kami nag-iiwan ng pagkain kung saan-saan. Pero andun sila. Gumagalaw, totoo at hindi panaginip. Mabilis po akong bumangon at tumayo sa higaan. Kiniskis ko yung paa ko sa sahig para matanggal yung mga uod. Nandidiri na po ako pero mas nangingibabaw yung takot. Kasi Sir Jupiter, naalala ko yung panaginip ko. Yung matandang babae, yung galit niya at yung sinabi niyang gaganti siya sa akin. Parang biglang nag-connect lahat sa isip ko. Hindi ko po alam kung nagkataon lang ba yun o may ibig sabihin. Tiningnan ko ulit yung sahig. May mga uod pa rin. Gumagapang, paikot-ikot na parang may hinahanap. Hindi ko po mapaliwanag yung pakiramdam ko noon. Halo ng takot, kaba at pagtataka. Gusto kong gisingin yung nanay ko pero parang natatakot din akong magsalita. Parang ayokong marinig ulit yung boses ng matanda kahit sa isip ko lang. Kumuha po ako ng tsinelas at dahan-dahan kong pinatay yung mga uod. Isa-isa at habang ginagawa ko yun, nanginginig pa rin yung kamay ko. Hindi ko alam kung bakit parang pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Kahit mag-isa lang naman ako sa kwarto. Pagkatapos ko pong linisin yung sahig, umupo ako sa gilid ng higaan. Hindi na ako nakatulog ulit. Nakatulala lang ako hanggang mag-umaga. Tiniisip ko kung ano ba ang nangyayari. Panaginip lang ba yun? O may mas malalim pang dahilan kung bakit nangyari yun? Sir Jupiter, simula po nung gabing yun, pakiramdam ko may nagbago. Hindi ko pa man alam kung ano pero ramdam ko na hindi na normal yung nangyayari sa akin. Sir Jupiter, matapos po nung gabing yun, sinubukan kong ituloy yung normal kong routine. Pumunta pa rin ako sa palengke kinabukasan. Nagbenta pa rin ng isda at pumasok pa rin sa school. Pinipilit ko pong isipin na baka nagkataon lang lahat. Yung panaginip at yung mga uod. Pero habang lumilipas sa mga araw, may napansin po akong kakaiba sa katawan ko. Sa una, simpleng katilang po siya. Akala ko po kagat lang ng lamok ko dahil sa pawis. Sanay naman po ako sa ganun. Sa palengke pa lang, kung ano-anong dumi at amoy na ang nai-experience ko, kaya hindi ko na pinansin. Pero kinagabihan, mas lumala. Habang nakahiga ako, bigla na lang nangangati yung braso ko. Kinamot ko tapos maya-maya yung likod ko naman hanggang sa parang sabay-sabay na po silang nangangati. Sir Jupiter, hindi na po normal yung kate. Kahit anong kamot ko, hindi nawawala. Parang mas lalo pa siyang lumalala. Hanggang sa napabangon na po ako sa higaan.
Kinamot ko yung braso ko tapos napansin ko parang may maliliit na pantal na nagsisimula. Kinabahan po ako, pero sabi ko baka allergy lang. Kinabukasan po pumasok pa rin ako sa palengke. Habang nagtitinda ako, hindi ako mapakali. Maya't maya akong nagkakamot. Yung mga suki ko napapansin na rin. Tinanong ako kung okay lang ba daw ako. Sinagot ko namang okay lang at medyo nangangati lang. Pero sa totoo lang nahihiya na ako kasi habang tumatagal, mas dumadami yung pantal sa katawan ko. Yung braso ko namumula na, yung leeg ko ganun din, kahit yung likod ko. Pakiramdam ko puno na ng pantal. Pagdating ng hapon, mas lalo pang lumala. Sa school, hindi ako makapag-focus, puro kamot lang ako. Yung mga kaklase ko napapatingin na rin. Tanong ng isa kong kaklase kung ano na ang nangyayari sa akin at sagot ko naman ewan ko. Hindi ko na po alam kung ano ang sasabihin. Pag-uwi ko po ng bahay, dumiretso ako sa salamin. Doon ko po nakita yung itsura ko. Sir Jupiter, halos buong katawan ko may pantal na. Yung leeg ko mapula, yung braso ko parang kinagat ng kung ano-anong insekto. Kahit yung tiyan ko, gano'n na rin. Napaupo po ako. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Sinubukan ko pong magpahid ng ointment, yung ginagamit namin kapag may kate, pero parang walang epekto. Kinabukasan, mas lumala pa. Hindi na lang kate, parang may gumagapang na pakiramdam sa ilalim ng balat ko. Sir Jupiter, ang hirap pong ipaliwanag pero parang may gumagalaw sa loob. Hindi ko alam kung totoo ba o pakiramdam lang. Doon na po ako natakot talaga. Hindi na ako pumasok sa school. Pumunta pa rin ako sa palengke pero hindi na ako komportable. Nakasuot na ako ng long sleeves kahit mainit para lang matakpan yung mga pantal ko pero halata pa rin. Yung mukha ko may konting pantal na rin. Napapatingin na po yung mga tao sa akin at yung iba parang umiiwas na at doon na po ako nahiya. Hanggang sa isang araw habang naglalakad ako pa uwi galing palengke may nakakita sa akin. Isa po siyang kakilala namin sa lugar. Hindi naman kami sobrang close pero kilala niya ako dahil sa palengke. Tinawag niya yung pangalan ko at napasagot ako kung bakit. Napatitig siya sa akin. Napatanong siya halatang nagulat kung ano daw ang nangyari sa akin. Napakamot na naman po ako at sabi ko, hindi ko alam, bigla na lang akong nangati nitong mga nakaraang araw. Hindi siya agad nagsalita. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa at parang may iniisip siya. Sa mababang boses, tinanong niya ako kung may nakaalitan daw ba ako. Napaisip ako at bigla kong naalala yung matandang babae. Yung pagbuhos ko ng tubig sa kanya at ang sinabi ng matanda. Sagot ko na medyo kinakabahan parang meron. Tinanong ko kung anong nangyari. Kinuwento ko sa kanya. Kahit papaano, hindi lahat pero yung tungkol sa matanda at sa nangyari sa palengke. Habang nakikinig siya lalong nag-iba yung mukha niya, parang nag-aalala. Sabi niya sa seryosong tono, hindi daw normal yan, Yumi. Kinabahan ako lalo. Tinanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Lumapit siya ng konti sa akin na parang ayaw niyang marinig ng iba. Sabi niya pakiramdam daw niya kinukulam ako. Parang tumigil po yung mundo ko sandali. Tanong ko po kulam? Sabi niya oo. Meron daw mga ganong nangyayari lalo na kung may nakakaalitan ka. Hindi mo alam daw kung sino talaga sila. Bigla ko pong naalala yung mga nangyari sa akin at ng oras na yun, yung katawan ko, parang nagdikit-dikit na po lahat. Sabi niya sa akin mas mabuti na magpatingin daw ako sa albularyo. Tanong ko naman na halatang natatakot, kailangan po ba talaga? Tumango siya. Sir Jupiter, lalo po akong kinabahan sa sinabi niya dahil hindi ko alam kung maniniwala ba ako hindi. Pero yung katawan ko parang patunay na may mali talaga. Tinanong ko kung may kilala siyang albularyo at sinabi niyang opo, malapit lang dito. Matagal na daw yun nakilala sa lugar. Hindi na po ako nakapagsalita agad. Nakatayo lang ako doon. Iniisip kong ano ang gagawin ko. Hindi ko po akalain na aabot sa ganito yung simpleng inis ko sa palengke. Ngayon ako na yung natatakot. At hindi ko na alam kung ano pa ang susunod na mangyayari. Kaya Sir Jupiter, matapos pong sabihin sa akin ng kakilala ko na baka kinukulam ako, hindi na ako mapakali. Buong maghapon yun na lang ang laman ng isip ko.
Kahit anong pilit kong kumbinsin ang sarili ko na baka allergy lang o simpleng sakit sa balat, hindi ko na po mapigilan yung takot. Lalo na kapag naaalala ko yung matandang babae. Yung itsura niya, yung sinabi niya at yung panaginip ko. Kaya po kinagabihan, kinausap ko na yung nanay ko. Sabi ko habang pinapakita yung mga pantal ko na parang may mali sa akin. Nagulat siya at tinanong ako kung ano at kailan pa nagsimula yung mga pantal. Kinuwento ko po lahat. Mula dun sa palengke sa matandang babae hanggang sa panaginip ko at yung mga uod. Hindi ko na po tinago kasi hindi ko na kaya. Tahimik lang po siyang nakinig pagkatapos ko magkwento na paupo siya. Sabi niya, bukas pupunta daw kami sa albularyo. Hindi na po siya nagdalawang isip. Kinabukasan po maaga kaming pumunta. Medyo malayo-layo yung lugar, pero kilala daw talaga yung albularyo na yun sa lugar namin. Pagdating namin, simpleng bahay lang. Hindi naman nakakatakot tingnan, parang ordinaryong bahay lang. Pero pagpasok namin, imba na yung pakiramdam. Tahimik, amoy insenso, tapos may mga nakasabit na kung ano-ano, mga dahon, bote at kung ano-ano pang hindi ko alam. May matandang lalaki po na nakaupo sa loob. Siya yung albularyo. Binati siya ng nanay ko na magandang araw. Tumingin siya sa akin ng matagal, parang binabasa niya ako at hindi pa nga ako nagsasalita, bigla na siyang nagsabi na may nakaalitan daw ako. Kinabahan po ako agad. Sabi ko naman opo. Tumango siya at sabi niya, kaya ka ganyan. Lalong bumigat yung pakiramdam ko. Pinaupo niya po ako sa harap niya tapos kumuha siya ng kung anong langis at dahon. May binulong-bulong siya na hindi ko maintindihan. Pagkatapos noon, pinatakan niya yung noo ko ng langis. Sabi niya pumikit daw ako, sumunod naman po ako. Habang nakapikit ako may binabasa siya, hindi ko maintindihan yung salita pero parang may ritual siyang ginagawa. Maya-maya sinabi niyang kinulam daw ako. Nanlambot po ako sa narinig ko. Kahit sinabihan na ako nung kakilala ko, iba pa rin pag mismong albularyo na ang nagsabi. Sabi kong patanong yung matandang babae. Sagot niya, hindi siya basta-basta. May alam daw yun. Hindi na po ako nagtanong pa. Pakiramdam ko totoo na talaga. Tapos sinabi niya na pwede pa naman daw maagapan pero kailangan kong sundin lahat ng ipapagawa niya. Sabi ko naman agad na opo, susundin ko lahat. Ayaw ko nang lumala pa. Binilinan niya po ako ng maraming gagawin. Una, binigyan niya ako ng langis na ipapahid ko raw sa buong katawan ko tuwing gabi. Pangalawa, may mga dahon siyang pinakuluan at pinapainom sa akin. Mapait po, sobra. Pero tiniis ko. Pangatlo, bawal daw muna akong lumabas ng gabi. Lalo na mag-isa. At ang pinakaimportante, pinagsabihan niya ako, magdasal ka at humingi ng tawad. Doon po ako natahimik kasi alam ko kung kanino ako hihingi ng tawad. Yung matandang babae. Kahit wala siya sa harap ko, gabi-gabi po akong nagdarasal at sinasabi kong pasensya na hindi ko sinasadya at sana patawarin niya ako. Yun ang paulit-ulit kong sinasabi. Habang ginagawa ko po lahat ng yun, unti-unti kong napapansin na may pagbabago. Sa unang ilang araw, nandun pa rin yung kate pero hindi na siya ganun kalala. Yung mga pantal parang natutuyo. Hanggang sa paglipas ng isang linggo, halos wala na. Sir Jupiter, hindi ko po maipaliwanag yung pakiramdam nung nakita ko na bumabalik na sa normal yung balat ko. Parang nabunutan ako ng tinik. Yung kaba ko unti-unting nawala. Bumalik na rin po ako sa palengke. Sa una kinakabahan pa ako, baka makita ko ulit yung matandang babae. Pero hindi na po siya bumalik. Hanggang ngayon, hindi ko na siya nakita ulit. At sa totoo lang po, ayoko na rin siyang makita. Simula po nung nangyari yun, nagbago ako. Mas naging maingat na ako sa pakikitungo sa tao. Hindi na ako basta-basta nagagalit. Kahit pagod o inis na ako kasi hindi mo talaga alam kung sino ang makakaharap mo. Hindi mo alam kung ano ang kaya nalang gawin. Natuto po ako na hindi lahat ng bagay dapat pinapairal ang galit. Minsan, mabuti pang magpakumbaba. Kasi yung simpleng inis ko lang noon nauwi sa takot na hindi ko akalaing mararanasan ko.
At isa pa pong natutunan ko, importante ang respeto kahit kanino. Matanda man o hindi, kilala man o hindi. Kasi hindi natin alam kung anong dala nila o kung anong pinagdadaanan nila. Kasi pwede namang maayos ang pakikipag-usap. Doon na lang. Sir Jupiter, hanggang ngayon dala ko pa rin ang aral na yun. At sa tuwing naaalala ko yung nangyari, nagpapasalamat pa rin ako. Kasi kahit nakakatakot, may natutunan naman po ako. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod pang story dito sa ating channel. Stay tuned hanggang sa muli.